Magandang araw, ngayon ay magluluto naman tayo ng sinigang na hipon. Ang gagawin po natin ngayon ay hindi tayo direktang maglalaga. Natuwa ako sa hipon kaya nilagyan ko naman ng konting twist. So, tara magluto na tayo. Sa isang mainit na kawali ay maglagay na tayo ng mantika. Opo, tama po kayo. Hindi po tayo direktang maglalaga ngayon. Igigisa po muna natin yung ating luya at ang bawang para naman lumabas yung lasa niya. Feeling ko kasi ay parang mas malasa siya kapag iginigisa muna yung luya at bawang kaysa sa nilalaga na kaagad. So yan, hintayin po muna natin lumabas yung kanyang lasa at isunod na natin yung sibuyas. Yung sibuyas nga pala na ginamit natin dito ay hinati ko lang sa 4 na slice. Tapos medium size lang siya. Yung parang ordinaryong kapag naglalaga ka, ganun yung hati niya. Sinunod natin yung kamatis. Yung kamatis nga pala na ginamit ko dito ay 2 maliit lamang kasi sobrang mahal ng kamatis ngayon. Pero kung sa panahon naman ng mura, pwede naman ninyong damihan kasi mas masarap pag maraming kamatis. Ayan nga, hinahalo na natin. Hintayin lang natin na medyo maluto-luto ng konti yung kamatis at saka yung ibang mga sangkap para naman lumabas talaga yung lasa. Sinunod ko na nga rin pala dito yung sitaw kasi siya yung pinaka matagal maluto sa lahat ng gulay na ilalagay natin. Yan, ikiwar-kiwar lang natin. Kiwar-kiwarin natin ng maayos para pantay yung pagkakaluto ng gulay. Sunod na rin natin yung iba pang mga gulay katulad ng labanos, okra, at talong. Sabay na rin natin yung siling haba. Sinabay ko na nga rin pala dito yung tangkay ng kangkong. Kung napapansin niyo ay meron mga green dyan. Yan yung mga tangkay ng kangkong. Hinati ko siya sa gitna para maluto ng maayos. At dito nga po, ang inilagay kong tubig ay 3/4 liter o kaya ay 750 ml o depende na rin po sa inyo kung gaano karaming tubig ang ilalagay ninyo. Pero sa akin kasi konti lang inilagay ko kasi gusto kong malasahan yung sarap ng hipon talaga, yung katas niya. Naglagay na rin ako dyan ng asin, 1 kutsarita, pero mamaya ay mag-a-adjust pa rin tayo kasi depende po yan sa panlasa natin. Takpan muna natin at hintayin kumulo. Ayan, habang kumukulo ay ilagay na natin yung isa pang pampalasa, yung hipon or shrimp cubes. Tataka po siguro kayo marahil kung bakit kiwar-kiwaran ang sinasabi ko. Opo, Ilocana po ako, kaya kiwar-kiwaran means mix or halo-haloin. At kung napansin nyo nga po, ay nagdagdag ulit ako dito ng konting-konting asin kasi nakukulangan pa rin po ako sa timpla. Yan, ilagay na natin yung ating hipon. Kita nyo naman, ang lalaki. Ang lalaki ng hipon! Ang ganda! Wala akong kabalak-balak na isigang ang hipon na to, kaya lang kasi natuwa ako dahil sobrang lalaki. Kaya isinigang ko na lang kasi para naman malasahan ko yung sabaw niya. Kiwar-kiwaran tayo manan! Ilagay na natin ang ating pampaasim at kung nakikita ninyo ay sinasala ko nga yan. Opo, sinasala ko kasi ang ginamit po natin dyan ay lemon. 2 piraso o 1 kalahating lemon. Depende sa asim na gusto ninyo. Pwede rin kayong gumamit dito ng kalamansi o kaya kamyas o kahit na anong pampaasim na gusto ninyo gamitin. Pero ako kasi dahil may mga sipon at ubo yung mga tao dito sa amin, kaya ginamit ko ang lemon. At kung nakikita nyo ay nagdagdag ulit ako dito ng pampalasa, yung patis. Masarap din kasi sa sinigang ang patis. Ayan, haluin lang natin ulit. Alam mo naman ako si halo. Parang hindi ako nakukontento magluto kapag hindi ko siya nahahalo o nagagalaw man lang. Ayan, at ilagay na rin natin yung kangkong.
Yan yung pinakahuling ilalagay natin na gulay kasi siya yung pinakamabilis maluto. At para sa huling touch, tikiman portion ulit tayo. At iyan, luto na nga po. Salamat po sa panonood. Huwag nga po palang kalimutan din na mag-subscribe at mag-like sa aking mga videos. At kung kaya na rin po, paki-share na din po para naman mapanood ng iba. Salamat po. Bye-bye!